Ang kwento na nais kong ibahagi ay naganap sa Maynila, at ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nagaganap hanggang sa kasalukuyan. 2018 po ito nangyari. Ako po si Alvin, isang empleyado sa isang pribadong opisina, 22 anyos at madalas na nag-o-overtime para tapusin ang trabaho. Isang gabi, habang may ginagawa ako sa aking trabaho, may nangyari sa akin na hindi ko malilimutan. Sa simula, parang normal lang ang lahat. Nagtatrabaho mag-isa sa aking workstation ng tahimik, hanggang sa biglang may kakaibang ingay akong narinig mula sa kabilang silid. Hindi ko alam kung may ibang empleyado na nag-o-overtime din o anumang bagay ang gumagawa nito, kaya pinuntahan ko ang kabilang kwarto. Ngunit, sa aking pagtataka, walang ibang tao maliban sa akin. Pagkaraan ay biglang nawala ang mga ingay pero agad itong bumalik paglabas ko. Inakala ko na ito ay nanggagaling lamang sa labas ng building kaya hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy sa aking trabaho. Habang tumatagal, lalo itong lumalakas at ako ay nawawalan ng focus sa aking ginagawa. Naramdaman ko na parang mayroong nagmamasid sa akin na nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. Naramdaman ko ang balahibo sa aking likod na tumayo habang unti-unti akong napapraning sa aking paligid. Maya-maya pa, biglang nawala ang ilaw sa aking workstation, kaya mas lalo akong kinabahan. Hindi ko mapigilan ang takot na naramdaman sa aking katawan. Pinilit kong manatiling kalmado at binuksan ang flashlight ng aking cellphone. Kahit may liwanag na, hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Biglang may narinig akong sutsot mula sa kabilang silid. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking naramdaman habang tinututok ko ang flashlight sa direksyon ng ingay. Walang tao o anumang bagay na maaaring magdulot nito. Biglang namatay ang cellphone at nang biglang magdilim muli ang paligid, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa likuran ko. Napuno ako ng takot habang pilit na umiikot upang tingnan kung mayroong tao o anumang bagay sa likuran ko. Wala akong nakita kundi ang madilim na silid ng opisina. Ilang saglit pa, nagkaroon ulit ng ilaw. Sa kabila ng takot, nagpasya akong tapusin na lamang ang aking trabaho at umuwi. Bago pa man ako makabalik sa aking workstation, biglang nagpakita sa akin ang isang anino sa kabilang dulo ng silid. Ito ay hindi pangkaraniwan, mayroon itong hugis ng tao ngunit walang mukha. Nakakakilabot talaga. Napuno ako ng kaba at hindi ko na kayang pigilan ang sarili. Patakbo akong lumabas ng opisina nang hindi na lumingon pa sa likuran. Ang takot ang nagtulak sa akin, hindi ko na kayang magpatuloy sa trabaho dahil sa mga kakaibang nararanasan. Pagdating ko sa labas ng opisina, naramdaman ko ang biglang pagpapawis ng katawan ko dahil sa takot. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko alam kung dapat ba itong ibalita sa aking mga kasamahan o itago na lamang sa sarili. Sa huli, pinili kong manahimik na lamang. Pero, kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa aking isipan ang kakaibang karanasang iyon. Bago ako matulog ng gabing iyon, ang anino na walang mukha ay patuloy na naaalala ko sa aking isipan. Kaya't nilabanan ko ang takot sa pamamagitan ng paglalagay ng rosaryo sa unan at pagdadasal ng mataimtim hanggang sa ako ay makatulog ng mahimbing.